Nagkomento si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pahayag ni Pangulong Aquino na sobra-sobra raw ang kapangyarihan ng Korte Suprema kaya gusto niya itong mabawasan sa pamagitan ng Charter Change o CHACHA. Tungkol naman sa kanilang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, giit ni Sereno walang itinatago ang mga mahistrado. May report si Lia Manyalak del Castillo. Ayaw ng patulan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang tila banta ni Pangulong Noynoy Aquino na babawasan ang kapangyarihan ng Korte Suprema matapos nitong ideklarang unconstitutional ang DAP o Disbursement Acceleration Program. The Chief Justice does not respond to political questions, and it should not, because that is also partly political and partly an interpretation of the Constitution's definition of our jurisdiction. I cannot give an opinion on another person's opinion, even if it's the president's, because out of respect for these important public officials, I will have to reserve opinion or decision-making to the time when a justiciable issue is already before the court. Pero nilinaw ni Sereno, hindi raw ito pagpapakita ng kahinaan. Ayaw lang daw niyang mamulitika. If we do not involve ourselves into the muck and rake of politics, then democracy has a better chance of surviving in the country. We are supposedly, and we should be, the most depoliticized high constitutional officers. Politicized Chief Justice. Somebody who does not add to the confusion, but rather one whose presence and whose daily work and devotion to duty adds stability to the system. Matapos makonvict ang nooy Chief Justice na si Renato Corona, si Pangulong Aquino ang nagtalaga kay Sereno bilang Chief Justice noong 2012. Ngayong sunod-sunod ang pagbatikos ng Pangulo sa SC, kamusta na nga ba ang relasyon nila? I have enormous respect for the President, and I'm sure that he also respects the office of the Chief Justice. So I do not read anything into his statements. Dumepensa rin si Sereno sa pagtanggi ng Supreme Court na bigyan ng kopya ang BIR ng kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sabi ni Sereno, ang problema raw sa request ng BIR, tila naging fishing expedition ito. Yung SALN ko nga sobrang nabusisi na ng buong bayan. Alam ko saan ako nakatira, yung mga model pa nga ng kotse namin. No? Alam nila kung magkano ang pera namin sa bangko. Wala pong pagtatangkang itago. Ano po ba ang dahilan pa ng pagdududa? Gusto pong i-lifestyle check. Ang problema po niyan, gagawin po ba natin yan sa lahat ng opisyales? O pinupuntirya lang po natin ang mga miyembro ng Korte Suprema? At kung pinupuntirya lang po namin din ang mga miyembro ng Korte Suprema, bakit po kaya gano'n na lamang ang pagbibigay ng atensyon sa amin? Kung tutuusin, sabi ni Sereno, sa tatlong sangay ng gobyerno, sila ang pinakamahina ngayon, lalo na raw pagdating sa budget. Paulit-ulit naglabas ng sama ng loob si Sereno sa pagbawas ng DBM sa hiling nilang pondo para sa reforma sa 2015 budget ng SC. If you simply look at the budget, it's terribly imbalanced against us. To invest in the judiciary is not a losing proposition. It can never be a losing proposition. Any money invested in justice, in making the system work, in bringing about judicial reform, is an investment in Filipino lives. It is as important as the other priorities that have already been identified by government. Aminado si Sereno, hindi sa lahat ng pagkakataon nagkakasundo ang mga mahistrado sa mga desisyon. Pero wala naman daw personalan. Tiniyak niyang walang magiging tensyon sa pagpasok ni Associate Justice Francis Hardeleza na nauna niyang hinarang sana ang nominasyon. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.